Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa pinakabagong ulat ng World Bank. Ito'y panawagan nito sa gobyerno bilisan na ang reforma at ayusin ang mga sistema para makabangon agad ang bansa sa epekto ng flood control scandal. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Hindi na lamang sa mga binabahang lugar at napipinsalang ari-arian ramdam ang epekto ng flood control scandal. Maging ang ekonomiya, damay na rin sa epekto ng kalkala ng katiwalian dahil bumaba sa 5.1% ang economic growth ng bansa ngayong 2025 ayon sa tala ng World Bank. Malaki ang ibinaba nito mula sa 5.7% noong 2024. Ayon sa World Bank, isa ang nangyayaring flood control scandal serye sa governance concerns na kailangang tugunan agad ng gobyerno para maagapan ang pagsadsad ng ekonomiya ng bansa. It really is critical that the Philippines doubles down on reforms. And in particular, we highlight three aspects in the first two parts of the report: the need to accelerate governance and institutional reforms to restore confidence. Second, to continue with fiscal reforms to ensure that fiscal consolidation is achieved without sacrificing long-term growth. Nakapagtala din ng World Bank ng pagbaba ng foreign direct investments at gasto sa public infrastructure. Bumaba rin daw ang mga turistang pumunta sa Pilipinas mula South Korea na isa sa top tourist markets ng bansa. Para sa World Bank, magandang oportunidad ang flood control scandal para maisaayos ng bansa ang mga sistema nito sa gobyerno. There could be an opportunity in this, in the sense that if the government, if Philippines can actually take the opportunity to increase transparency, increase its institutional capacity, and modernize its system, including its budget execution system, that could actually support longer-term growth and can increase investment confidence. Sinigundahan ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort ang naging findings ng World Bank. Bukod sa flood control scandal, may ilang factors ding nakita ang mga ekonomista sa pagbaba ng ekonomiya, tulad ng POGO exit noong 2024, trade war ng Trump administration, at epekto ng mga bagyo at pagbaha. Sa kabila nito, may nakita ring economic gains ang World Bank, tulad ng pagbaba ng inflation ngayong taon sa 1.8% average mula sa higit 3% noong 2024 at ang patuloy na paglakas ng job market ng bansa. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, panahon na para ituon ang lakas ng bansa sa paggasto sa mga makabuluhang infrastructure project gaya ng mga kalsada, riles at pantalan sa labas ng Metro Manila. Para naman kay Federation of Philippine Industries President Elizabeth Lee, dapat nang pagtibayin ang sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng mga reforma sa DepEd at sa Department of Trade and Industry para mapalakas ang mga manufacturing at industrial prowess ng bansa. Gate ng World Bank at ng mga ekonomista, hindi dapat maging usad pagong ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga importanteng reforma dahil kung magiging peak performative people ang gobyerno, maaari itong makaapekto sa ating ekonomiya at ramdam ang mga epekto nito sa mga bahay at buhay ng bawat Pilipino. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.